Panginoon, merong member dito sa church natin na talagang yung upuan niya hindi pwedeng upuan ng kahit sino. Kahit ako hindi pwede. Napakabanal na ano yon, na spot doon sa mga benches na yan. At itong mga usher na bago, siyempre bago, hindi na orient. May mga dumating, pinaupuan yun, yung upuan na yun. Dumating yung kapatiran, no? Nagtataka yung nakaupo doon dahil hindi umaalis yung kapatiran sa tabi niya. Marami namang bakante, pero hindi umaalis talaga. Nagtataka siya. Okay, hanggang sa nakaramdam siya, alam niyo na yon ang sumunod na story. Pinalipat na lang para makaupo siya. Kaya yung mga kontrata, yung upuan dyan, hindi aalis yan. Okay? Yan. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, dagdagan pa natin. Praise the Lord, praise the Lord. At maganda itong setup natin ngayong umaga. At siguro parang kakaiba, pero hindi dapat tayo manibago dahil usually nandyan naman kayo pagdating ng ganitong mga oras. Pero syempre, ito ay masasabi nating napaka-special na moment natin dahil yung aking isa sa mga kaklase ko during our Bible School days ay narito at buong barangay sila, mga kapatid. Ito, yung mga nandito sa unang part ng ating unang bench. Buong barangay talaga, as in. Ang hindi lang nila nadala yung aso at pusa yata nila eh. Okay, at may mga aso na kasi tayo dito at pusa, dami na. At nandito sila at ang ating tagapagturo at mangangaral ngayong umaga sa session na ito ay way back 1983. 83, 84, yan. Batch kami ng 83, 84. Okay, during yung first year namin, which is ang Bible School noon, wala pa sa Acts. Huwag niyo naman nga akong tignan ng ganyan. Parang sinauna yata itong mga to. Mukhang panahon pa ni Abraham. Okay. Yung Bible School, wala pa sa Acts noon. At ito ay UPBC. United Pentecostal Church Bible College. Dito ay nandun mismo sa 1678 Escuela Street, Guadalupe, Makati, Metro Manila. Yung dati nating headquarters, okay? So doon kami nagsimula na hinubog sa salita ng Panginoon. And then hanggang sa malayo nang narating niya, ako naman ay napalayo na rin. Pero hindi kalayuan yung narating niyang lugar dahil nandun lang siya sa Los Baños. Ako ang hinagis dito sa kabundukan at nakarating ako rito at nandito tayo ngayon. At mapalad po tayo na ngayon ay kasama natin siya at ng kanyang buong pamilya. At kagalakan ko, mga kapatid, na bigyan siya ng pagkakataon ngayon para tayo po ay turuan, pangaralan. At Pastor Jun Honra, itong mga nandito ngayon ay halos mga tagapagturo na dapat turuan pa rin. Mga estudyante na dapat pa rin mag-aral. Dahil ang pag-aaral at pagtuturo ay walang katapusan. At ang paglago ay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kagalakan ko po na ibibigay ng lahat ng pagkakataon ang ating pastor sa United Pentecostal Church, Los Baños. Nakarating na ba kayo sa Los Baños? Magandang lugar yan, mga kapatid. Naririnig yan. Los Baños, Laguna. So shall we welcome Pastor Jun Honra. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak para sa Panginoon. Sir, take your time. At tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Panginoon. Thank you, Pastor Eugene. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. At isang pasasalamat na sa ating dakilang Diyos sa pagkakataon na kami po ay dinala rito sa biyaya ng Diyos at sa pagkakataon din na ipinagkaloob ni Pastor Eugene na ako ay makasama ninyo sa araw na ito. At it's my great privilege
halos kasama ko lahat. Sabi nga ni Pastor Eugene, ang buong barangay. Praise God. At nais ko po na samantalahin ng pagkakataon na tayo po ay mabusog sa mga salita ng Panginoon sa umagang ito. Handa na ba kayo? Ito yung pagkain na atin pong pagsasalu-saluhan at sa tulong ng Panginoon. Bago po tayo magpasalamat at humiling sa Kanya ng patnubay, ay nais ko munang basahin ang salita ng Panginoon. Dito po sa Book of Judges, let's open our Bible in the Book of Judges, chapter 3, and verses 30 to 31. So Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land had rest 80 years. And after him was Shamgar, the son of Anath, which slew of the Philistines 600 men with an ox goad, and he also delivered Israel. Let's go hilingin ang atin pong butihing pastor, Mr. Eugene, please. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at tunay nga na sa oras na ito handa ng aming mga puso upang sa unang bahagi ng aming gawain ay Yes. tanggapin na namin ang mga salita mo, Panginoon, Yes. na ngayon ay ibabahagi ni Pastor Jun Honra at bigyan mo siya ng ibayong kalayaan at gayon din sa amin, Panginoon, na ang aming kaisipan ay nakatuon sa pagtanggap ngayon sa mga pinagpala mo ng salita. Kaya mangusap ka, Panginoon, kumilos ka sa gawain mong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Praise God. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Meron po kong gustong i-share sa inyo. Sa isang pagkakataon na maring ito yung una at ito yung huli. Dahil baka ito na yung huling punta ko na sa inyo. Huling invitation. Pero pagpunta ko, hindi na ako iba naman. Iba naman ang tatayo. Oo. Kaya gusto kong i-maximize yung ilang minuto na aking pong itatayo sa inyong harapan. Nang sa ganon ay kung ano ang inihanda ng Panginoon para sa atin. Ang siya po nating tanggapin at ito ay makita natin na tunay na pagpapala mula sa Diyos na magagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Napakahalaga sapagkat ang title po ng mensaheng nais kong i-share sa inyo ay pinamagatang What is in your hand? Maring ito po ay isang katanungan pero meron pong
magandang mensahe na inaasahan ko na atin pong mapapakinabangan, lalong-lalo na sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. What has God placed in our hands? Many things that are tools for use in His kingdom. And the question is, are we using them for His purpose or not? Sa palagay ba natin, ito ba'y nagagamit natin? Sapagkat ito'y nasa atin ng mga kamay. Ito po'y hawak na natin. Kung ating bibigyan ng pansin, yung pong sinabi ng Bible, na ito pong si Shamgar, the son of Anat, hindi siya familiar sa atin pong pandinig. Sino ba to? Ang kilala ko si Samson eh. Ito yung makisig at magaling at malakas na lalaki na walang sino man ang pwedeng makahigit ng kanyang lakas. Sino itong si Shamgar na parang si Samson din ito? Na sa kanyang hawak, nang sabi po ng Biblia, meron siyang hawak na siyang kanyang ginagamit upang kanyang mapuksa ang napakaraming Pilisteo. Siya lang mag-isa. Imagine, 600. Hindi po biro ang dami. 600 ang kanya pong napatay sa pamamagitan lamang ng panundot sa baka. Ang sabi po dyan sa Tagalog version, mga kapatid. Ano itong hawak niya? Si Samson, maring may hawak din siya na kanyang ginagamit upang matiyak niya na siya'y magtatagumpay. Si Shamgar, humawak din siya ng kailangan niya para matiyak na siya ay magwawagi. Anong hawak natin? Para matiyak natin na tayo po ay magtagumpay sa laban. Yung ox god, mga kapatid, na sinasabi po ng Bible ay isa pong pointed rod na ginagamit to urge an animal. So ito yung ginagamit. Yung panga naman na hinawakan ni Samson ay ginamit din niya. At meron pang pagkakataon na atin pong naalala na meron ding gumamit ng slingshot. Kilala naman natin yun. Ha? Yung sabi ng Bible, David used a sling and a stone. For what purpose? To slay the giant. To slay Goliath. In 1 Samuel 17:50. At kung paano siya ay ginamit ng Panginoon upang magwagi ang Israel sa malaking laban. Sa pamamagitan ng bagay na yon ay nakamit nila ang tagumpay. At hindi lang yon.
Kung naalala ninyo ang nakita ng Panginoon mula po sa isang babae na ang sinasabi ng Bible sa Luke 21 verses 1 to 4, nakita niya ang isang babae na naglagay ng kanyang kabuhayan. 2 mites. Pero ito yung kanyang pag-aari na masasabi. Ang kanyang kabuhayan, ang lahat para sa kanya. Na parang napakaliit tignan sa iba. Parang kakaunti, parang walang kwenta, walang halaga. Pero ang sabi ng Panginoon, ito yung ang kabuuan para sa Kanya. May mga bagay kasi na akala natin maliit, na ating maiko-contribute. Akala natin walang kwenta. Pero kung ang nakikita ng Diyos, ito'y napakahalaga para sa iyo at ito na yung para sa inyo ay kayamanan. Bagamat maliit ito sa paningin ng iba, ito po ay gagamitin ng Panginoon para sa Kanyang kaharian. Para sa gawain ng Panginoon. Kaya lahat ng atin pong ginagawa para sa Diyos at lahat ng ating naipagkakaloob para sa gawain ng Panginoon, ito man ay maliit sa paningin ng iba. Tandaan po natin, maliit man o malaki, pag para sa Diyos, yan po ay gagamitin ng Diyos para sa Kanyang gawain at sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang pagkakataon, naalala natin ang isang musmos na bata na sa iba ay walang magagawa. Isang bata na maaaring hindi pinapansin. Sa church, ganyan minsan. Bata lang yan, lalo na patakbo-takbo. Naglalaro. Kung ano-ano ginagawa. Nagpipreach si pastor dito. Yung mga bata, may sariling mundo. Pero may pagkakataon na mismo ang salita ng Diyos ang nagsabi sa pamamagitan ng isang bata na kung ano ang meron siya ay napakinabangan ng lahat. At sa pamamagitan ng batang ito, kung ano ang nasa kanya ay ginamit ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng karamihan. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Sa tingin ng iba, walang kwenta. Maliit na bagay. Pero yung maliit na bagay at walang kwentang bagay nang ito ay mahawakan ng Panginoon ay naging isang malaking himala para sa lahat at napakinabangan ng karamihan. Ito yung pagkakataon na maaaring pong sabihin natin, ito ba ay nasa akin din? Katanungan na maaaring isipin natin, yung bang nasa kanila, ito ba ay nasa akin din? And my question is, what is in your hand? Tapos na ang kasaysayan ni David. Tapos na ang kwento ng isang batang musmos. Wala na si Shamgar. Pero nandito ka pa. Nandito pa tayo. At kung paano sila ginamit ng Panginoon, yun din ang nais ng Diyos para sa atin upang tayo ay maging instrumento ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung ginamit ni Shamgar ang ox god, isang maliit na bagay, maaaring maalala niyo si Moses, ginamit isang tungkod
na kalimitang ginagamit ng mga may edad na mahina ang tuhod. Na maaaring isang araw, makita nyo sa amin ni Pastor Eugene, ang tungkod na yan. Ma'am Jen. Hindi mapigilan. Ha? Parang kailan lang magkasama kami, nagkukwentuhan, nag-aaral. Pero ngayon, mga lolo at lola na. Dumarating yung pagkakataon na hindi po natin mapigilan. Ano ang itinakda ng Diyos? Pero, kung anuman ang lahat ng ating pinagdadaanan, ang importante ay kung ano ang inihanda ng Diyos sa unahan, ay maabot natin, marating natin kung ano ang inihanda ng Diyos para sa bawat isa upang atin pong ma-accomplish ang will ng Panginoon para sa ating lahat. Maliit na bagay, kaprasong tungkod, pero ginamit ng Panginoon. Upang sa pamamagitan ng tungkod na ito, ay maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at mahayag sa paningin ng buong Israel ang himala ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon na kung papaanong hinampas ni Moses ang tubig sa ilog at ito ay naging dugo. Nang hampasin ni Moses ng tungkod ang lupa ay nagkaroon ng napakaraming kuto. Ilang mga himala na ating pong naalala ng kanyang itaas ang kanyang tungkod at sa pamamagitan ng tungkod na yan ang ginamit ng Panginoon ay nahati ang Red Sea. Himala sa pamamagitan ng isang bagay na hinahawakan po natin. Pero nananatiling ang tanong, kung ito ay nahawakan nila at ginamit ng Diyos at kinakasangkapan ng Panginoon sa kanilang kapanahunan, ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin? Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga kamay? Yan ang isang katanungan. Unang-una, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Ang buhay natin, yan po, minsan kapag kinayamutan natin, tayo po ay kinainipan natin ng buhay at lalo na nabagot tayo sa buhay, may mga tao na winawakasan ang kanilang buhay. At yan ang katotohanan. Ngunit kung ang buhay na ito ay na-realize natin mula sa Diyos na dapat po nating gamitin hindi lamang sa mga bagay na pansarili o pangsanlibutan, kundi ang buhay na bigay ng Diyos ay magamit natin para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kaharian, para sa gawain ng Panginoon. Ito ay magiging tunay na pagpapala at makabuluhan sa paningin ng Diyos. Bagamat ito ay inihalintulad na ng Panginoon, isang usok na biglang lumilitaw at pagdakay nawawala. Tulad ng damo, ang buhay ng tao, ito ay makikita natin na sumisibol, nananariwa, ngunit pagkadakay natutuyo at nawawala. Paano natin mayahambing ang ating mga buhay na mula sa Diyos? At paano natin ito nagagamit para sa gawain ng Panginoon? Hindi lang ang buhay, gayon din ang panahon ay binigay ng Panginoon sa atin. Yan nga sabi ng Bible sa book of Ecclesiastes na ikaw, lalo na sa mga kabataan, nating samantalahin sa lahat ng may lakas at nagtataglay ng kaloob na ito mula sa Diyos.
isang pagkakataon sa mga young people, Pastor. Ito yung aking sinisikap na maitanim sa kanilang mga isipan na huwag sayangin ang kanilang kabataan. Dahil yun ang sinabi na Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Huwag sayangin ang kanilang kabataan. Kung sinasabi ni Pablong huwag hamakin ang iyong kabataan, ang sabi ng Ecclesiastes, yung panahon ng iyong kabataan, huwag mong sasayangin. Hayaan mong ito ay magamit ng Diyos. Hayaan mong ito ay mapakinabangan ng Diyos. Hayaan mong ang iyong lakas, ang iyong kabataan ay maging kapurihan para sa Diyos. Ito yung nais ng Panginoon para sa atin. At bukod sa panahon, nandyan yung atin pong opportunities. Matthew chapter 25 verse 19. Ito ba'y nasa ating mga palad, nasa ating mga kamay? Ito ba talaga'y kaloob ng Diyos sa atin? Ang pagkakataong ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Maraming oras na nasasayang. Maraming araw na lumilipas. Maraming taon na nawawala. Na hindi natin nakikita yung dapat na makita ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit hindi po natin na ma-maximize yung ipinagkaloob ng Panginoon na nasa ating mga kamay? Sabi ng Bible, Luke chapter 14, alam nyo, may pagkakataon na sinabi po rito ng Bible. 14 verse 23, where a master tells his servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in. And what's the purpose? That my house may be filled. Ito pala yung iniintay ng Panginoon sa atin. Pagkakataon na makita niya na yung ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga kamay ay mahayag sa kanyang paningin. Alam nyo, sa Greek word, ito pong word na compel ay anangkadso. Paring hindi familiar, anangkadso. Ito po yung Greek word ng word na compel. Nang ibig sabihin po ay to constrain or to force. Parang mabigat ang dating. Yan ba ang kailangan kong gawin? Napilitin? Because it describes a pressing necessity or a driving, irresistible influence used to persuade or oblige someone to take an action. Kaya pala, anagkadso. Kaya pala, to compel, ang sabi ng Bible. Compel them to come in. Pilitin ninyo sila na pumasok. Anong purpose ng Panginoon? Bakit pilitin mo? Sabi ng Bible, that my house may be filled. May purpose pala ang Panginoon. Ayaw niya ng maraming bakanting upuan. Ayaw niya ng tahanang walang laman. Ang gusto ng Panginoon ay mapuno ang kanyang tahanan. Ang gusto ng Panginoon, gamitin natin kung ano ang nasa ating mga kamay na ipinagkatiwala ng Panginoon. Sa panahon kasi ngayon, maraming Kristiyano mahiyain. Yung iba hindi makapagsalita. Yung iba hindi makahakbang. Yung iba hindi makaunat ng kanilang mga kamay. May dalang Bible, hindi naman binubuksan. Ang dami ngayon. Pero, kung atin pong babalikan ang salita ng Panginoon, paano ba tayo maglilingkod sa Kanya? Paano ba natin dadalhin ang ating pagiging
servant. Pagiging tagasunod ng Panginoon. Ako naniniwala ang isang servant dapat sumunod sa kanyang master. Hindi natin pwedeng baligtarin kahit anong mangyari na ang master ang susunod sa servant. At anong utos ng master? Go out. Go out. Bakit ganon? At hindi lang yan, maraming lumalabas pero nag-enjoy lang sa labas. Kasi maraming nakikilala. Nag-enjoy, iba ang ine-enjoy nila eh. Iba yung purpose, bakit sila? Meron kasing mga lumalabas, na-discover ko yan, lalo na sa pagdating sa evangelism, maraming nagbo-volunteer. Bakit kaya si sister? Bakit kaya si brother? Gustong sumama. Ayun pala, may nakikitang maganda. May guwapo doon sa pinupuntahan. At yung iba naman, kaya pala gustong sumama, laging busog. Iba pala yung purpose eh. Kaya kahit walang naaakay na kaliwan, sipag-sipag sa evangelism eh. Walang nadadala. Ang tagal na humahayo. Wala man lang nadadala kahit isa. Yun pala, iba yung purpose. Nababago yung purpose ng master pagdating sa servant. Na hindi po natin dapat baguhin. Ang sabi ng Panginoon ay maliwanag. Go out into the highways. Ito yung kailangan po nating makita. And compel them. Compel them to come in. Meron pala tayong dapat pilitin. Meron tayong dapat gawin. Alam nyo, because of this verse, itong term na ito is frequently used to represent urgent evangelism. Urgent evangelism. Hindi pwedeng paisi-isi, hindi pwede na tayo po ay pabanjing-banjing lamang sa evangelism. Dapat may purpose tayo. Meron tayong one goal pagdating po rito sa evangelism. To win more souls for Christ. To save them. Yan ang kailangan po nating gawin. Compel them to come in. That my house, according to the scriptures, may be filled. Nandiyan yung spiritual power na kailangan po nating makita, mga kapatid. Bakit po? Kasi yung anangkatso, yan po ay compelling power. Anangkatso is compelling power. Ito yung sinabi mismo ng Bible. Compel them to come in. Compelling power. Kailangan yung ating pong ginagawa na pag-aakay ng kaluluwa ay nagtataglay ng kapangyarihan. At para atin pong madama yung kapangyarihan ng Diyos at mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, dapat yung purpose ng Panginoon ang masunod, hindi yung purpose natin. Dapat makita natin yung intention ng Panginoon, hindi yung intention natin, hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Panginoon para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating ginagawa. Dahil kung hindi po yan ang mangyayari, wala pong magiging bunga. Maraming hakbang kayong gagawin, maraming oras kayong gugugulin, pero mapapansin nyo walang bunga. Bakit? Kasi iba yung purpose. Yung pagkakataon na biyaya ng Diyos na nang ito ay ma-realize ko, sabi ko kinakailangan mangyari ang nais ng Panginoon. At binigyan ako ng Panginoon ng makakasama pagdating po sa evangelism. At sa tulong ng Panginoon, sila po ay dumaan sa mahaba-habang training, more than a year. And then, saka ko sila pinahayo at hinawakan po nila ang bawat barangay ng bayan ng Los Baños. So lahat po ay mayroong mga gawain sa bawat barangay. Lahat po ay mayroong mga Bible study, lahat ay mayroong mga fellowship.
At yun po ay nakita namin na naglapitan at sila po ay nagpasakop sa kalooban ng Panginoon at sila po ay tumanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo. At doon natin nakikita na ito pong sinasabi ng Panginoon ay pwedeng mangyari kung seseryosohin po natin. Kailangan po nating tignan. Sa inyo, saan mula ako, Pastor? Baka ako mawili dito. Ang sabi po ng Bible, kung atin pong papansinin, ito pong anagkadso ay related talaga sa Bible. Sinasabi niya, yung compelling power, yung sinasabing compel them to come in, that my house may be filled, because the Bible said, save others with fear. Save others with fear. Pulling them. Again, pulling them out of the fire. Totoo ba ito? Sinabi ba ito ng Bible sa Jude verse 23? Pulling them out of the fire. Itong word na ito, minsan dumating sa punto na inisip ko, kailangan bang gamitan ko to ng kamay? Kailangan bang gamitan ko to ng lakas? Kailangan ba na kung ano yung binigay ng Diyos ay magamit ko para mailigtas ko ang taong ito? Alam nyo mga kabatid, matagal ding itong panahon na ito ay naging pagkakataon sa akin upang makita ko ano ba talaga ang pwedeng mangyari kapag ang lahat ng sinasabi ng Panginoon ay masundan po natin. Ako naniniwala, kapag ang isang bahay ay nasusunog at sa loob na kulong ang ating mahal sa buhay, ay hindi po tayo makukontento na titignan lamang sila nagsisigaw sa loob. Hindi tayo makukontento sa labas ng bahay na makita natin yung ating mga magulang, si lolo, si lola, o ang ating kapatid na naiwan sa loob at titignan lang natin habang sila'y nagsisigaw ng saklolo. Dahil sa panic na taranta, hindi alam kung paano lalabas. Na ikaw ang nasa labas ay may magagawang paraan upang sila ay masagip mo at mailigtas. Walang ganon. Meron tayong dapat gawin. Kailangan iligtas natin at agawin natin sila sa apoy. Meron kang dapat gawin. Kinakailangan ng action. Kaya nga, importante na ma-realize po ng bawat sa atin, ano po ba ang ipinagagawa ng Diyos? Pwede tayong matuto ng maraming kaalaman, pero kung ito po ay walang kasamang pagsunod, ay wala ding kabuluhan. So kailangan nating kumilos, kailangan nating humakbang, kailangan nating iunat ang ating mga kamay, buksan ang ating mga labi, upang ang nais ng Diyos ay mangyari sa ating mga buhay. Ito yung pagkakataon po natin na makita ang sinasabi po ng Panginoon. At meron pang binanggit ang Bible dito po sa Luke chapter 11 verse 8. May sinabi rito, mga kapatid. Simulan ko ito sa verse 6. Maganda po ito yung kwento. Hopefully ito po ay makita natin kung anong nais ng Panginoon. Pagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya, at siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin. And meron ng resistance dito na makikita po natin. Huwag mo akong istorbuhin. Nalalapit na ang pinto at ang sabi po, nalalapat na ang pinto at kasama ko sa higa ng aking mga anak, hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo.
Sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag, dahil sa kanyang pangistorbo, dahil sa kanyang kakulitan, ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Meron palang dapat na mahigitan pa doon sa pangkaraniwang nakasanayan na natin, na yung bang may sabihin, kasi yung iba kontento na nasabi ko naman na sa kanya, bahala na siya. Kulang yun, mga kapatid. Kung titignan po natin, ito yung word na anaideia in Greek, na ang ibig sabihin po, it translates literally to shamelessness. Ito pala yung word na ito na sinasabi ng Bible. Shamelessness. Kasi yung pag nangungulit ka na, nawawala na yung hiya mo. Wala nang hiya. Hindi yung walang hiya, ha? Walang hiya-hiya. Hindi nahihiya. Shamelessness. Ito yung word na anaideia in Greek, na kung atin pong titignan, ay tila may pagka-negatibo ang dating. Pero, kung atin pong titignan doon po sa cultural usage, parang may puntos nga na parang walang respeto, parang hindi maganda ang dating. Pero yung theological usage po ng word na anaideia ay makikita po natin, mga kapatid, na ito po ay nag-i-imply doon po sa boldness ng isang tao, yung kanyang katapangan. At yan po makikita natin, pagka tignan po ang positive implication ng word na anaideia, ay naroon yung word na persistence. Persistence and boldness. So ibig sabihin, meron pa tayong dapat gawin bukod sa yung nasabi ko na at bahala na siyang magdesisyon. Alam niyo ba, may pagkakataon sa buhay ko na hindi ko talaga malimutan, Pastor, Ma'am Jem, hindi ko malimutan. Noon, nakukontento na ako na ma-share ko sa kanila ang gospel. Ako talagang door knocking ako, halos na-saturate ko yung Cavite City noon. Doon ako nag-work kay Pastor Abordo. Ako mag-isa, kasi ako nag-full-time doon Full-time worker. Talagang sinuyod ko ang buong Cavite. Inikot ko talaga yan. Halos ilang buwan kong inikot at kinatok ko talaga mga bahay. Sari-sari yung narinig ko. Grabe. Di ko malimutan yung mga salitang narinig ko. Ang dami, dahil buong syudad ba naman, Cavite City, inikot kong mag-isa yon. Dahil meron akong gustong maranasan. Gusto ko talagang ma-experience. Ano yung na-experience nila noon na kailangan ko ring ma-experience? Sinubukan ko. At doon ko naramdaman talaga yung pagpapahalaga sa kaluluwa. Siguro marami na rin nakaranas nung naranasan ko na sinuyod talaga. Kung Baguio City, kung meron na nakaranas na sinuyod nyo Baguio City. Cavite City, sinuyod ko talaga. Lahat ng bahay, lahat ng barangay, lahat ng pintuan. Bahala na kung ano sabihin nila. Importante, yung purpose ng Panginoon, maihatid ko sa kanila at makita ko yung gagawin ng Diyos para sa kanila. At kung ito mararanasan nyo sa Baguio City, meron kayong karanasan na natatangi. Pag yan ang ginawa, hindi nyo malilimutan yan. Lilipas ang maraming panahon, hindi nyo malilimutan. Yung naranasan ninyo, dahil pag ginawa nyo yan, sigurado ako, kasama nyo ang Diyos sa inyong gagawin, sa bawat hakbang ng inyong mga paa, sa bawat salitang inyong bibitawan, sa bawat kamay na inyong hawakan, ang Diyos ay kasama ninyo. At makikita ninyo ang himala. At doon nyo mararamdaman ang tunay na pagkahabag sa kaluluwa. Naranasan ko, harap-harapan, umiiyak ako, Pastor.
tumutulo ang luha ko sa harapan ng isang tao. Sino ba siya? Ibang pakiramdam. Yung parang gustong-gusto mo siyang mailigtas at ginagawa mo ang lahat para sa kanyang kaligtasan, pero nandoon yung kanyang pagtanggi. Nandoon yung resistance. Nandoon. Ramdam mo. At pag naramdaman mo yon, dahil sa sobrang awa, hindi mo mamalayan, pumapatak yung luha mo. Kalalaki kong tao, umiyak ako ng harapan. Pero hindi mo mamalayan, umiiyak ka, lumuluha ka. Dahil nandito na sa puso mo, yung pag-ibig mo sa kaligtasan ng kaluluwa, doon sa mga tao na nahihirapan, mga tao na naroon sa kapahamakan, na alam mo pagdating ng oras, alam mo ang kanilang kalalagyan. Grabe ang pakiramdam. Kaya ito po yung pagkakataon na kailangan po ay makita natin na hindi po pwede na wala kang gawin kapag ka ang isang bahay, lalo't nandoon ang mahal mo sa buhay, nasusunog. Hindi pwede na wala kang gagawin, hindi pwedeng hindi ka iiyak kapag ka nakikita mo sila'y napapahamak. Ganun ang pakiramdam. Ang sinasabi ng Bible, agawin mo sila sa apoy. Agawin mo sila sa apoy. At ito yung nais ng Panginoon na makita po natin. Meron tayong responsibility. And your responsibility to the lost. To those who have never heard the truth. Go out and tell them the truth. Go out and preach. And those who have heard it and not obeyed, exhort them and explain to them the importance of salvation. Your responsibility to those who have obeyed and then erred from the truth, go out and restore them. Hindi porke na backslide na sila, hindi porke nakita mo na ayaw na nila, pakakawalan mo na, pababayaan mo na silang maimpyerno. Hindi po. Kailangan meron ka pang gawin habang ikaw ay buhay, habang sila ay buhay, may magagawa pa tayo para maibalik natin sila sa paglilingkod. At marami akong nakita, hopefully marami din kayong nakita at nasaksihan. At dahil sa pagpapagal at walang sawang panalangin, marami nang nawala sa Panginoon. Hindi na mabilang. Doon na lang sa Los Baños. Pero meron po kong mga nasaksihan na kahit sila po ay dekada nang nawala sa paglilingkod dahilan sa panalangin at pagpunta sa kanila. Bago mo puntahan ng unbeliever, daanan mo muna yung believer. Napakasarap sa pakiramdam na hindi mo sila nalilimutan. Ang sarap sa pakiramdam, mga kapatid, na naaalala mo sila, kinakamusta mo sila. At sila po, dumating yung panahon, sa tagal ng pagkawala nila sa paglilingkod, muling nanumbalik sa Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi na sayang ang ating panalangin para sa kanila. Hindi na sayang ang ating oras sa kanila. At hindi lang yon. Nung bumalik sila, bit-bit ang kanilang buong pamilya. May bunga pa! Yung isang nawala nang bumalik sa Panginoon, dinala ang kanyang buong pamilya. Kaya mga kapatid, huwag po nating baliwalain na porke siya po ay wala na sa Panginoon. Nasa sanlibutan na, Pastor, gumagawa na kasi ng kasalanan Puro barkada inasikaso, puro bisyo. Huwag kang magbatay sa nakikita mo. Ang diablo ay manlilin lang. Tignan mo ang nasa kabila. Tignan mo ang kanilang pangangailangan. Gumawa ka ng paraan upang sila ay muling maibalik mo sa paglilingkod sa Panginoon. At maniwala ka, pagbalik niyan, hindi lang siya nag-iisa. May bit-bit yan, may kasama yan, may bunga yan. At sila ay magsasama-sama sa Panginoon. Praise God. Ito na yung pagkakataon po natin. So the heart of a true servant
is always available and attentive. The Bible said, Galatians chapter 6, verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Kaya huwag niyong kalimutan ng oikos. Ang oikos, Greek word, ay nagsasabi patungkol po sa pamilya. Unahin mo, mas pahalagahan mo ang pamilya mo. Kung mahalaga ang iba sa'yo, mas priority, ilagay mo doon sa unahan yung family mo. Bago ang iba, pamilya muna. Yan ang isa po sa sinasabi rito. Sa oikos, evangelism. Kailangan po, napakasarap sa pakiramdam mga kapatid, nakasama mo ang iyong pamilya. Nga sabi ni Pastor kanina, kasama ko yung buong barangay. Kasi yun talaga ang puso ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo kontento na ako ay ligtas na, okay na ako, paano sila? Bahala sila sa buhay nila. Hindi tayo kontento bilang tunay na lingkod ng Diyos na tayo lang ang ligtas at sila'y mapapahamak, na tayo lang pinagpapala at sila'y hindi, na tayo nakatitiyak at sila'y walang katiyakan. Hindi tayo kontento. Kailangan habang tayo'y may buhay, may oras at may lakas, tayo po ay hindi titigil habang hindi natin naisasama ang ating buong pamilya. May magagawa pa tayo. At yan po ang nais ng Panginoon para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa Kanya. Thank you, Lord, Pastor Eugene. Praise God. Praise the Lord. Thank you, sir. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Come on. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Come on now. What a challenge to us all. Sige nga, nahamon ba tayo mula sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Sige nga, taas natin ating dalawang kamay. What is in your hand? Hallelujah. Hallelujah.